mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Lobo at ang 7 Batang Kambing. Noong unang panahon, malapit sa masukal na kagubatan, may isang bahay kung saan nakatira ang isang kambing kasama ang kanyang 7 anak. Nagpapaligsahan ang mga kambing kung sino ang pinakamalakas sa kanila. Ginaganap ang paligsahan sa gitna ng gubat. At si Grand Bully muli ang nanalo sa paligsahan. At meron pa bang gustong humamon kay Grand Bully? Ito na ang humamon! Ang matapang, malakas, at ang dakilang si Martha! Pwesto! Pwesto! Ready? Get set? And go! At nagsimula na ang laban ng dalawang magkatunggali. Matatalo na ni Grand Bully ang nanay na kambing. Malapit na siyang mapalabas sa ring. Kaya mo yan, Nay! Kaya mo yan! Ipakita mo sa kanyang lakas ng isang nanay! Nang marinig ang sinabi ng anak, buong lakas niyang tinulak si Grand Bully hanggang tuluyan na itong natumba. At ang nanalo ay si Martha! Pinalibutan si Martha ng kanyang mga anak para yakapin. Ang galing mo, Nanay! Yehey! Isang tusong lobo na nagtatago sa mga halaman ang nanunood sa paligsahan. Ang daming batang kambing. Ang daming pagkain ito. Yummy. Tayo na mga anak, umuwi na tayo at kailangan ko pa mamalengke. Umuwi na si Martha at ang kanyang mga anak. Naisip ng lobong sundan sila para malaman kung saan sila nakatira. Habang naglalakad, naramdaman ni Martha na may sumusunod sa kanila. Ngunit paglingon niya, wala siyang nakita. Napansin niya ang bakas ng mga paa ng lobo. Tusong lobo. Balang araw, tuturuan ko siya ng leksyon. Pagdating sa bahay, kailangan ng umalis ni Martha para mamalengke. Dito muna kayo at mamamalengke lang ako. Huwag kayo magpapapasok ng kung sino-sino. Tandaan nyo, may masamang lobong lumilibot dito sa gubat. Kulay itim, may mahahabang kuko at napakalalim na boses. Kapag may kumatok, huwag na huwag niyong bubuksan ang pinto. Mag-iingat kayo mga anak! Paalam, Nanay! Umalis na si Martha patungo sa palengke at nakita siya ng lobong nagtatago sa may puno. Huwag kang mag-alala, Martha. Sige, iwan mo ang mga anak mo para makapaghapunan na ako. Isa-isa ko silang kakainin ng buhay. Direkto sa aking tiyan. Dali-daling nagpunta ang lobo sa bahay ng mga kambing. Para hindi mahalata, nagpanggap siyang si Martha at kunwari nakabalik na galing sa palengke. Andito na ako, mga anak. Buksan niyo ang pinto. Natigilan ang mga batang kambing pero hindi nila binuksan ang pinto. Mga anak, ako ito. Marami akong nabili sa palengke. Buksan niyo ang pinto. Nang marinig nila ang malalim na boses, naalala nila ang bili ng kanilang nanay. Kilala ka namin! Ikaw yung tusong lobo! Malumanay at maamo ang boses ng nanay namin! Hindi pangit katulad ng sayo! Kaya umalis ka na! Hindi ka namin papasukin! Galit na kumatok ang lobo sa pinto. Kahit takot na takot, hindi pinapasok ng mga batang kambing ang tusong lobo sa loob ng bahay. May naisip na paraan ang lobo. Pumunta siya sa malapit na panaderya at kumuha ng cake na punong-puno ng icing para mapatamis nito ang boses niya. Kaya ko nang gayahin ang boses ni Inang Kambing. Paulit-ulit ang ensayo ng lobo para gayahin ang boses ni Martha. Andito na ako, mga anak. Agad siyang bumalik sa bahay ng mga batang kambing at kumatok sa pinto. Buksan niyo ang pinto. Nakita ko ang tusong lobong kumakain ng isda doon sa may ilog. Nagkatinginan muli ang magkakapatid pero hindi pa nila binuksan ang pinto.
Dali! Buksan niyo ang pinto! Ngayon, nag-aalinlangan ang mga kambing. Kapareho naman ang boses ng nanay nila at bubuksan na sana nila ang pinto. Ngunit, nang sumilip ang pangalawang kapatid na kambing sa ilalim ng pinto, Teka, hindi ikaw ang nanay namin. Wala siyang mahahaba at matutulis na kuko. Umalis ka na, tusong lobo! kaya sa kabila ng ginawa ng lobo para makapasok sa bahay ng mga kambing, bigo pa rin siya sa kanyang plano. Naisipan niyang pumasok sa bahay gamit ang bintana na mataas sa kinatatayuan niya. Kaya, kumuha siya ng mga bloke ng simento at pinagpatong-patong ang mga ito. Sa wakas, naabot niya ang bintana at pwede na siyang pumasok sa bahay. Hoy! Mga anak ng inutil na kambing! Isa-isa ko na kayong kakainin! Hoy, baliw na lobo! Akala mo sobrang talino mo? Etong bagay sa'yo! Pinagbabato ng mga batang kambing ang tusong lobo sa bintana. Tinamaan siya ng mangkok sa ulo at tuluyang nahulog sa kinatatayuan niya. Wala na siyang maisip na gagawin para makapasok sa bahay ng mga batang kambing. Kaya, kumuha siya ng malaking troso at ginamit ito para sirain ang pinto ng bahay. Hindi na ako magpapanggap na nanay niyo! Umalis ka na dito! Sisirain ko ang bahay niyo! At makakain ko na rin kayo! Agad na hinarang ng mga batang kambing ang pintuan ng bahay. At tuluyan na ngang nasira ang troso. Ngunit hindi pa rin nabuksan ang pinto. Nakaisip muli ng ideya ang lobo. Kaya pumunta siya sa gilingan at kumuha ng isang sakong harina. Nilubog niya ang kanyang paa sa harina hanggang sa naging puti ang mga ito. Agad siyang bumalik sa bahay ng mga kambing at kumatok sa pinto. Mga bata! Buksan niyo ang pinto! Nagkatinginan muli ang magkakapatid at wala sa kanilang nabukas ng pinto. Akala niyo siguro ako yung lobo, no? Ako nga ang nanay niyo at may pasalubong ako galing sa palengke. Dali na! Buksan niyo na ang pinto! Tila boses nga iyon ng kanilang nanay. Kaya sumilip ang bunso sa ilalim ng pinto. Puti ang mga paa niya. Si nanay na yan. Buksan niya ang pinto. At binuksan na nga nila ang pinto para sa kanilang nanay. At laking gulat ng mga batang kambing. Ang malalaki at matatalim na pangil ng lobo ang sumalubong sa kanila. Sa wakas, makakapaghapunan na rin ako. Kakainin ko kayong lahat. Takot na nagsipagtago ang mga batang kambing at isa sa ilalim ng lamesa. Ang isa naman sa ilalim ng kama habang ang isa sa loob ng aparador. May isang nagtago sa pugon. Ang isa gumapang sa loob ng bariles habang ang bunso ay nagtago sa ilalim ng malaking orasan. Gusto niyo bang maglaro bago ko kayo kainin? Sige! Isa-isang kinuha ng lobo ang mga batang kambing mula sa kanilang pinagtataguan. At isa-isa rin nilang sinubo ang mga ito ng buhay. Tanging ang bunsong kambing lamang ang nakaligtas. Dahil hindi naisip ng lobo na maaaring magkasya ang isang kambing sa ilalim ng orasan. Napakasarap naman ang kinain ko! Sariwang-sariwa! Agad umalis ang lobo sa bahay bago bumalik ang nanay na kambing. Ilang saglit pa, nakauwi na si Marta sa kanilang bahay. Malayo pa lamang, napansin niyang bukas ang kanilang pinto. Dali-dali siyang pumasok sa bahay. At nangyari nga ang kinatatakutan niya. Sira-sira ang mga gamit. Nagkalat ang mga damit. Napakagulo ng kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga anak. Nanlumo si Marta at napaiyak na lamang sa isang upuan. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto sa ilalim ng orasan at lumabas ang bunsong kambing. Nanay, nanay! Niyakap ni Marta ang kanyang bunsong anak na umiiyak. Diyos ko! Anong nangyari dito? Nasaan ang mga kapatid mo? Nakakakalabot po. Dumating po yung lobo. Tapos, isa-isa niyang kinain ng mga kapatid ko. Di ba sabi ko huwag niyo siyang papapasukin? At siguraduhin niyo muna ako nagpapanggap lang siya. Kinuwento ng batang kambing ang buong pangyayari
at pinaliwanag ang mga panlilinlang ng tusong lobo. Tahan na, anak. Hayop ka, lobo ka! Kinain mo mga anak ko! Ngayon, ako na ang makakalaban mo! Halika, hanapin natin siya! Umalis si Marta at ang kanyang anak para hanapin ang lobo. May narinig siyang tunog mula sa malayo na para bang isang malakas na paghilik. At yun nga ang tusong lobo. Sa dami ng kanyang kinain, hindi na siya nakalayo at nakatulog na sa ilalim ng puno sa sobrang kabusugan. Biglang may naisip na gawin si Marta. Agad siyang kumuha ng sinulid, karayom at gunting. Gamit ang mga ito, hiniwa niya ang tiyan ng lobo. Gaya ng kanyang inaasahan, buhay pa ang kanyang mga anak sa loob. Napatalon sa tuwa ang bunsong kambing nang makita ang mga kapatid. Anak, huwag ka maingay. Kung hindi magigising ang lobo. At isa-isang nagsilabas ang mga batang kambing mula sa tiyan ng lobo. Bilisan nyo, huwag kayo maingay. Umuwi na tayo bago pa siya magising. Sa wakas, nakalabas ng ligtas ang mga batang kambing. Teka, tatahiin ko lang to. Alam ko na! Kumuha tayo ng mga bato! Kumuha sila ng mga bato at nilagay sa tiyan ng lobo. Bago ito tinahi ni Marta. Nagising din ang lobo at uhaw na uhaw ito. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang tiyan. Ang tagal namang matunaw ng mga batang kambing sa tiyan ko. Nauuhaw tuloy ako. Naglakad siya patungo sa ilog. Hirap na hirap siyang itaas ang kanyang mga paa. Sobrang bigat ng tiyan ko. Uhaw na ako. Ngunit pagyuko ng lobo para uminom sa ilog, tuluyan na siyang natumba at nahulog sa tubig. Sinundan siya ni Marta at mga batang kambing sa ilog. Sinubukan ng lobong lumangoy, pero dahil sa bigat ng kanyang tiyan, tuluyan na siyang nalunod. Tuwang-tuwa si na Marta at ang kanyang mga anak. Namatay na ang tusong lobo at umuwi na ang mga batang kambing kasama ang kanilang nanay.